The first four teams in the UAAP preview are done. Now we will be going to the second part of the UAAP preview of your License to Shoot podcast. Magandang hapon, gabi o umaga. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Miggy ang aking pangalan. Kasama nyo, sa aking tabi si William Go. At sa aming piling, hindi kayo magsisisi. We are encouraging you to like, share, and subscribe to our channel. And this will be the part 2 of our UAAP preview. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, that will be our preview for UST, FEU, Adamson, and UP. Check it on our channel and you could watch it on replay. Makikita nyo dun yung mga aming verdicts, expectations, storylines dun sa mga first four teams na nagawa namin ng episode. And makikita nyo din dun yung nag-CR bigla si William. So yung mga medyo kasabawan namin doon. And Oo. obviously the previews and contents for UAAP. Watch it next time or watch it onto sa aming channel. And now we will be going to sa ating part 2 wherein we will be having the four remaining teams ng UAAP yung lalagay naman namin sa aming preview. At simulan na natin, William, with the National University Bulldogs. Ako naman sa totoo lang no this season, knowing what happened the past two seasons, dito ako pinaka-excited overall sa NU because of the culture that Coach Jeff has brought, 'di ba? Yung instill niya, 'di ba? Alam naman natin na pre-pandemic ang NU, ano sila eh, 'di ba, seven ata sila or eight, basta lagi sila Mm-hmm. from the bottom team. And then nung pagpasok ni Coach Jeff, nag-ano ata sila, fifth seed ata sila noon, and then now nag-final four sila, which may isa pa silang statement win against Ateneo nung isang June. Lahat ng contenders ng panahon yun nanalo sila. Actually, UP, Ateneo, and Lasal. So yun, yung mga contenders, nanalo sila isa-isa nun. Oo. Yun nga, Yun. 'di ba? So parang natalo nila yung Ateneo noon. So nakikita natin na legit ang NU ngayon. And especially na with Kian Baklaan, siya yung pinaka nilook forward Mm-hmm. dun. 'Di ba? Na Mm-hmm. rookie, pwede sabi rookie sensation eh. He could have won Rookie of the Year, pero there's someone out there better, which pag-uusapan natin mamaya. Mm-hmm. Okay, so And, ako sa NU, yeah, ikaw din. wait Sino lang, pa sorry. man? Sa akin sa NU, pag-uusapan natin going to the season 85, 86 rather, is could they achieve more? Mm-hmm. Kasi season 84, they already achieved Final Four slot. This year naman, parang if ikaw talaga ay fan ng NU, lang, you wanted them to Mm. soar to greater heights or to bite deeper. 'Di ba? Oh, Yung kahit, kailangan sige, ikaw muna. tatagos yung kagat nila. Kasi Oo. last year, ang ganda na ng pinakita nila eh. This year, kailangan mas Oh. maganda yung pakita nila. Not necessarily finals. Kahit siguro sa Final Mm. Four, 'di ba? Kahit sabihin natin sa Final Four twice to beat, disadvantage sila. Tapos manalo sila ng isa. Kahit at least Mm. ganun lang, overachievement na yun for NU, especially Mm. knowing na kung saan sila nanggaling. Mm. And also, ano rin, sige, ano pa ba mga, apart from the team itself, no? Sino pa yung mga players to watch na, ano? Kahit Mm. sabihin natin Siyempre, na ito. hindi tayo sure na kung gaano kagaling, pero parang, ano siya, nakaka-intriga para sa'yo. Okay. So, actually, kung intriga lang naman pag-uusapan, hindi ko pa kasi masyadong nakikita live or even watch a lot of games for yung kanilang rookie, the reigning juniors MVP na si Reinhard. Sorry, di ko mabasa yung pangalan mo, pero I'll try. Humamoy or Jumamoy. Basta yun, yung rookie nila Humamoy, na humamoy. guard from Humamoy yun. So, the reigning MVP for the juniors division. Point guard, a guard na naman, pero kasi nga MVP. So, doon ako na-intriga, especially their synergy and dynamic and kanilang magiging dynamics with Kian Baklaan who you really highlighted and talagang nilulook forward mo for this season. Saka ano rin, for me naman, curious lang naman, hindi ko pa napapanood, pero Mm. sa pangalan pa lang, di ba, sa kapatid, Parang alam ko na to. Alam ko oo, na yan. yung Sige, sige. kapatid ni Bobby Ray Parks Mm. Jr., di ba? Hindi ko alam kung Mm. sino. Hindi ko pa siya masyado napapanood, pero di ba nung nalaman ko Ah, na no, way back last year pa lang, di ba, kasi residency siya ngayon.
Nung Ano nalaman pa ko yun eh, maglalaro ano, siya for season NU. 84 pa lang yan. Season Oo. 84, Tapos si di 85 ba? yung ano niya, residency. Mm. So parang ayoko, hindi naman ako nag-expect too much kay yun si ano bang name niya? Mike Parks ba? Mark Parks na lang para madali. Something like that. Basta Parks din. Pero syempre, alam naman natin, nasa dugo nun, kapatid ni Bobby Ray Parks, anak ni Bobby Ray Parks Sr. Parang ano tuloy, parang gusto ko tuloy makita yung matchup nila ni Eli Ramos. Kasi, di ba, Oo. alam mo yun, Ramos, tapos to, Parang, Parks, di ba? sige, kahit sabihin natin na, hindi pa natin Mm. napapanood. Pero Mm. parang, it's gonna spark some curiosity pa rin kahit anong sabihin mo na Mm. Tama naman. patid to ni Bobby Ray Parks o gaano kaya kagaling to. 'Di ba parang ginagawa natin sa mga Ildefonsos. Kung gaano ba sila Yeah. maka-live up kay I that. understand. So parang kahit papaano excited ako dito. Excited or di man necessarily excited pero yun naiintriga ako sa next na Parks na maglalaro sa Mm-hmm. and then na-mention ko na nga si Kian Baclaan. Siya na ba yung magiging will he establish himself as the King Bulldog? Mm-hmm. Yun pa nga, alam ko may isa pang yan sa last year eh. Ito, Sige, anong last? Ano bang last year. kailangan mo? Kasi sa Yun context yung, lang, NU, isang magaling. NU yung favorite team ko last year. So, kabisado ko kahit pa paano yan. Basta Slight. malakas din sa kanila, like, magaling din na player nila. Ito. NBA MVP, si Steve Nash. Ayun, Steve Nash. Enriquez. Yun, siya pala. Diba? Steve Nash Enriquez. Ayun. Ang kulit ng pangalan yun eh. Kaya favorite ko Oh, yun eh. Tsaka ang kulit pa ng buhok. So, isang galing yun. din. So, yun. So, Steve Nash Enriquez. the program that Coach Jeff has Mm. built. Diba? Di ba Mm-hmm. parang si Coach Jeff, di ba alam naman natin na parang, di ba sinasabi ng mga tao, ay mukhang to kasi sa Letran, hindi niya naman nadadala yung, di ba nag-Letran siya nun? Hindi niya nadala yung Letran to championship nung siya yung nagko-coach. Pero ngayon, nakita natin yung improvement ni Coach Jeff Napa sa coach itself and then si although 'di ba kahit nawala sina Torres and Felicilda to go to UP. Mm. Akala natin, I mean, obviously masakit na mawala sila pero dahil sa yun nga culture na build ni Coach Jeff, biglang naka-recruit pa sila ng baklaan tapos sila, basically nag Final Four na sila. Hindi kasi yun eh. I think the culture and the system of Coach Jeff, yun talaga yung nagpanalo sa kanila. And kaya ako paborito yung NU last year kasi they define team basketball. Kung maalala mo, mga 6 wins nila through the season, iba-iba yung player of the game. Yun din. So sobrang unpredictable nila. And siguro that's a blessing for them pero at the same time medyo dun sila nakagat sa dulo kasi yung kulang sa kanila last year is yung parang go-to guy. Like who will take the bigger shots. Kasi we feel na si Clemente yun last year pero hindi naman niya na super established yun. So this year, we are hoping na someone will step up. And siguro yung prime candidate for that was si Kian Baclaan. Now na hindi na siya rookie, may experience under his belt. Bro, ano na yan? Kumbaga, Kian is on his way to on his way na talaga And si Kian. We all know naman yung kayang gawin ni Kian Baclaan. Ako, to be honest, isa ako sa mga naging excited niyan na magiging King Tiger. Tapos biglang nag-flip the script. Kasi pinapanood ko yung D-League, 35 points on the do or die playoffs nung si Kian Baclaan ay nasa UST noon. So, di ba, we already know kung gaano kalakas tong player na to. And now sa NU, sa mga NU students and alumni or fans dyan, yun yung inaantay natin, di ba? Yun yung inaantay natin for Kian Baclaan. For the NU program naman itself, feeling ko, and this could be a hot take, pero kung they could play their cards right, at kunyari, mag-step up yung kailangan mag-step up, tapos yung system ni Coach Jeff talagang gumagana at kaya magpatumba ng mga titans ng UAAP. Hindi malayong mangyari yung season 77 NU ulit Yung parang biglang from dark horse to champions. Pwedeng mangyari this year yon pero they need to play their cards right. Tsaka kailangan nila mag-step up talaga. I mean, medyo reach siya, far-fetched. Medyo reach, totoo naman. Pero parang kaya hindi surprising. Hindi na sa akin surprising yun. Kasi they have the tools They have Kian Baclaan and they already have some really good defenders na
underrated talaga, si Mike Malonzo, if you remember. Ayun din. Season 81, ano lang yan, tawag doon? Bench warmer lang yun for Coach Jamike. Sorry kung pangit yung pagka-wording ko. Pero, yung like yung nasa ano lang siya, like nasa dulo lang siya ng bench nun eh. Tapos biglang nung, for me, nag-boom talaga siya nung kay Coach Jeff. As yung power forward na kahit undersize, talagang babangga, sipag lang, ganun, grab rebounds, and everything else. So, yun, sobrang favorite player ko yan, si Mike Malonzo. One of the favorite players ko na rin. Sobrang sipag lang. Ako kasi ang observation ko kay Coach Jeff is, yung mga players niya, alam niya kung paano niya gagamitin eh. Tama. Meron pa akong player na nakalimutan ko yung pangalan, pero yung mataas tumalon na wing. Baka yun nga yung nasa isip ko kanina eh, bukod kay Steve Nash. Hindi. Si Figueroa baka yung iniisip mo. Pero isa pa yung ano eh. May isa akong nakakalimutang pangalan eh. Siya yung nag-best player last year nung natalo nila yung Ateneo. Crisostomo ba? Parang ganun. Basta someone there. Lakas tumalon, dumadakdak. Pero yun, madaming players talaga magaling din yung FSA nila. Si Omar Jan. Diba? And then, from sino yung dati? Si Isa Gaye. Although magaling din naman si Isa Gaye. Pero iba tong Omar Jan eh. Kaya makipagtapatan kina Kwame at So, NU. Super excited. Honestly, super excited ako sa NU. Kung may chance nga lang, makanood ako kahit walang Lasal. Basta NU. Ako, depende pa. Pero let's see. Pero yun, I'm really looking forward for NU. As a UAAP fan, excited for NU and like, yun, isa sa mga na-excite ako sa NU. And by the way pala, share ko lang, trivia. Trivia ba to? Di ko alam kung trivia ba to. Sige. Pero syempre, kailangan may trivia niyan. Yung isang player na maaaring makapasok sa lineup, hindi pa kasi official yung list, pero yung mga kasama dun sa 20-man pool ng NU as of the moment, player ng Lasal, si Don Lim. Rookie siya nung season 82. Now, went or transferred to NU. So this year, titingnan natin kung malaline up ba siya. Yeah. Think magaling na rookie. Feeling ko one of the most point guards nung kanyang time, pero hindi siya nabigyan ng chance dun sa Lasal. So let's see kung mabibigyan siya ng chance dito sa sa NU. So, yun lang. Actually, sorry. Madami lang talaga akong baon sa NU. Magiging lang din, story of the season sa kanila is paano babalasahin ni Coach Jeff yung guards. Kasi sobrang daming point guards ng NU ngayon. Like, we already know yung si Kian Bakla, Steve Nash, Enriquez. And then yung rookie nila, parang rookie nila na last year pa lang nandyan na sa NU, si Casanillo, na yun yung parang hina-highlight na siya season 84, tapos hindi siya naging eligible. So yan, dadating na sa season 86. Parang familiar. Then actually yung sinabi kong yon, si Casanillo, vital piece siya nung NU championship sa PhilOil last year. So yun. And then yun nga, si Don Lim din point guard, and then yung MVP ng juniors na si Humamoy. So 5 point guards meron si Coach Jeff, di ba? So paano mo pagkakasya yun? Let's see. Na isa doon ng ipagdudos niya mo. Let's see kung paano gagawin ni Coach Jeff yan. Pero exciting things ahead for NU. Hoping for yung kagat nila, mas malalim na yung bumabaon na yung kagat nila. Pero as of the moment, the only thing we can do is to be excited for NU. And now we will be, before we go to the next team. Nasabi ko na lahat so far for NU kasi Coach Jeff yun eh. Sige. Yung biggest. Now from Bulldogs, lilipat tayo sa host ng ating season. And that's the UE Red Warriors in the tutelage of Coach Jackson Tiago. What do you expect for UE? Feel ko parang full rebuild ulit sila eh. 'Di ba? Kasi yung si Kyle Paranada, 'di ba siya na yung magiging main guide nila supposedly. Pero lumipat sa Espanya. And then they lost Luis Villegas na mythical team. Lumipat sa nagpa-draft na pala sa PBA na pala. Lumipat. Pero kasi ang daming lipat, daming lumipat. Madami ba lumipat sa UE? Si Kyle Paranada yung unang umasok. Kasi Gani Stevens, yung favorite player ko last year. Gani Stevens, nag-UP. Gani Stevens din. So, yeah, full rebuild sila. Although, di naman ganun kalaki yung expectations. Pero sana, although hindi naman sana, naniniwala din ako na kaya pa rin nila mag-compete sa
cards nila. I mean, kahit siguro sabihin natin the wins won't be there. Pero hindi sila mag-0-14. Yun ang ano ko. Mm. Ako, for me, ano lang storyline for UE, can they compete with medyo newly Rebuild. So, not really rebuild, like newly acquired roster. mm, Kasi we already know yung kakayahan ni Coach Jack to compete last year. Nakita natin parang they started slow, tapos biglang nanggulat sila, natalo nila yung oh, Lasal. Di ba? Akatalo. Sobrang nanggulat lang yung UE last year and we wanted more pero nagkaroon silang setbacks on the off season. This year, akala nga at least can natin, di they ba, duplicate? akala nga natin, di ba, like nung simula ng season, akala natin 0-14 uli yung yung Actually totoo. surprise. One of isa din ako sa naka-feel na ganun. Parang bottom of the din. Hindi naman 0-14, pero like nasa Hindi kasi fresh bottom. from 0-14 pa sila eh. ah Diba, less than a year lang naman since, tapos mm, wala pa yung main guy nila. mm. So Escamis. yeah, Diba? so So, yun. For UE, sino sa tingin mo yung yung gagawa ng honestly, hindi will ako be like the masyadong star? familiar sa lineup nila ng UE. I'm not gonna fake it, bro. But Sa sa akin kasi sa akin syempre to be honest, lang, kwentong trivia na naman. First team ko sa UAP UE. So yan, yung mga Sumang Days 2013 yan, Prime UE. From the pinaka-bench kabisado ko dati. Ngayon nakalimutan ko na, pero like dati kabisado ko kahit yung mga bench players yung mga hindi ginagamit. mm, Tas by the way, kwento lang, total may time naman tayo sa UE. So fan ako ng UE before 2013. So kinakausap ko pa yung yung mga coaching staff nila. Like, uy, pwede nyo bang gamitin tong si na to kasi hindi nyo ginagamit eh. saan mo Tapos kinausap? nagkukusta. Saan mo kinausap? Hindi kasi kakilala namin yung mga coaching staff noon. So tapos nagpupusta pa kami ni Papa nun. Sabi ko, sino yung unang gagamitin dyan? Sino yung unang gagamitin? Tapos yun, isang game, biglang sabay silang ginamit. So hindi kami nanalo. Tabla lang kami. Pero yun, fun times lang. Fan ako sa UE. So this year, kahit pa paano hindi na ako super fan ng UE ngayon, pero sinusubaybayan ko pa rin naman. So, UE, star player nila ngayon is si Ray Remogat. Alam mo na yan, si Night Knight, di ba? Pinatulog ka din yan eh. Kasi sila dahil Oo, natalo, sila pala yun, yung sa Lasal Ray noon. Remogat. So, si Ray Remogat yung tingin kong mag-step up. Kasi, last two games lang siya last year pumutok. Like the game against Ateneo and the game against Lasal. Na dahil natalo nila yung Lasal went on a knockout match with Adamson and you know the rest. Hmm. So, isa sa mga hinahunting mo dapat ngayon si Ray Remogat kasi siya yung mga tumira ng mga big shots nung Hindi kami pati overtime. nun. Oh, yun. So, si Ray Remogat yung Joke lang. yung pinaka like could be the star of the UE this UE. season. Pero they also have some recruits na film, yung Dumont brothers. Hindi ko pa sila Actually, masyadong mga Phil-Am nakikita. recruits din sila eh. Tsaka yung Tsaka yung FSA. may isa pa eh. Yung FSA nila, medyo magulong story yun. Pero meron Oh, pa isang film. Hindi ko matandaan yung full name niya, pero yung first name niya yung GJ Rard. Alam mo yun? Di hindi mo pa man, masyadong basta yun, basta may mga film din sila onto this new season, and also yun nga si Remogat tsaka yung captain nila na si Abdul Sawat. So yun yung maging holdovers for Coach Jack. Let's see kung ano gagawin ng host team, kung could they surpass last year or yun, at least they could justify na sila yung host for this season and rack up some Siyempre, wins. they would want a successful hosting. Kahit, Mm. di ba, like, yung mga host. Mm. Kaya sabihin natin di Siyempre naman. mag-champion. Di ba? Gusto nila At least maganda yung respectable, and yun I think yun yung ino-hope ko din for UE. As of the moment, hindi ko sila nakikita as Final Four contenders. Pero syempre, open ako magkamali na Oo. biglang manggulat sila like last year. Pero as of the moment, with the konting mga setbacks na nangyari sa kanila sa off-season, feeling ko medyo mahihirapan sila na umabot ng Final Four this year. Unless biglang sapian si Remogat ni Sumang, ni Polly, ni Si Swerte. Pasahol, ni Swerte. So, let's see, di ba? Let's see. Sama mo na si Ronald Tubid. KG Canaleta. Si James Yap. Yun, James Sige. Yap. Di ba, yun. Mm. You never know. Sige. So, Okay. let's see. Next. Surprise lang for UE. Pero, etong team, yung susunod naman nating team,
hindi na tayo magugulat dito. And that's Of course, ang aming alma mater, the De La Salle Green Archers. And ang biggest question naman talaga sa kanila is, can they now compete? And ako, prediction ko, it's an absolute yes. Walang bias. Okay, objective tayo dito. ano So, naman yes. hindi sa compete. I think kung legit sila, Oh, yun naman yun eh. Kung are they legit. legit contenders? Yes, it's a yes for me. No bias, absolute yes. Sige, ikaw muna. Ano ba yung mga biggest, ano ba, for you, ano bang tingin mo for Lasal? Championship contender na ba sila or Ako ayoko muna mag-state niyan kasi pwede sabihin ko yung mamaya sa dulo. Sheesh. So, stay tuned. Pero siguro yung Lasal this off-season, one thing na nagustuhan ko lang is that obviously yung kanilang mga moves this off-season and what they value talaga. And it's the building the foundation for the Green Archers. Kasi nga, yung storyline talaga para sa akin ng Lasal is kung legit na sila. Kasi parati naman almost every year, super team yung nila lineup nila. On paper, sobrang lakas nila. last year, Sobrang diba? parang Akalangan natin champ, yun na yun champ, eh. championship or bust parati yung roster lineup nila sa papel. Pero pagdating sa season, biglang nagkakaroon sila ng lapses like last year. Yung mga kailangan manalo sila, natatalo pa sila. Yung mga nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang na wins. Parang last year, 2 beses sila natalo sa UE. If they won once or even twice sa kanila, for sure, Final Four na sila. Na-sweep Hindi ba sila sila ng mag-knockout. UE nun? Oo. So, yun, di ba? Tig-isa? Hindi. Na-sweep sila ng UE. So, grabe, di ba? So, kung, di ba, ngayon nakikita mo na yung impact. Kung nanalo lang sila ng isa nun, wala nang do or die nun, Final Four agad. So, you could see, yun yung nagiging problem ng Lasal eh. Not only this year, and not only last year, even the season 82, yung Jamie Malonzo year, sobrang lakas din nila sa paper nun, pero hindi din sila umabot ng Final Four. So, this year, I guess yung storyline talaga is, can they be legit? And looking to their off-season performance naman, with their new coach na si Coach Topex, ginagawa niya is foundation building. Building the foundation for the Archers. So, yan yung pinaka-excited ako this year for the LSU. Yeah, that's definitely the number one storyline for Lasal, Coach Topex. Kasi actually, na-observe ko rin naman talaga. Or like, may almost 10 years of watching the UAAP. Usually naman ganun eh. Ang championships naman talaga or like yung mga successful college programs, nagsisimula yun sa coach. And now na parang si Coach Topex, alam naman natin sobrang culture, si Coach Topex, nag-e-establish siya ng brotherhood sa team. Kaya yun pa lang step 1 na yun eh. Magandang step 1 na yun. Tapos they added Coach Kaloy pa sa staff nila. Coach Kaloy Garcia, alam naman natin yung nagawa niya sa Rain or Shine. Tama. And then, so, kahit pa paano, may tulong din yun. And then, dito muna tayo sa coaching staff. Or like, sige program lang. Mismo. Yung mga program mismo. Binibigyan kita ng freedom dyan kasi alam ko sobrang hype ko sa Lasal. So, yun nga eh. Tapos, sino pa ba? Yung mga ano pa nila, yung mga ginawa pa nila nung off-season, compare, di ba last year nag-champion sila sa D-League. Kaso medyo, sinabi to ni KQ sa isang interview na parang they peak too early. Tapos ayun nga din, the health problems. Actually sa huli, yun yung isa sa mga biggest factor na kung bakit natanggal sila or di sila naka-Final Four. Yung naman. Yung health, 'di ba? Nagkasakit si KQ, si Phillips, 'di ba? Si Mike. Tapos yung injury si Shani din. And then dagdag mo pa yung drama na nangyari kay Shani and kay Coach Derek ata or with the team management. And now since with Coach Topex at the helm na wala kang makikitang masamang buto doon, aminin man natin o hindi, napakabait ng taong yan, Coach Topex. So parang doon pa lang okay na yung parang minention ko sa UST kanina, nag-step 1 na sila, which they hired someone na to take over the program when at least the basketball side of things, which is coaching, Coach Topex. Pero ang difference between sa UST and sa Lasal kasi, yung Lasal may pieces na ngayon eh. Tama. May pieces na sila such as Kevin Kiambao.
Siya yung number one piece na pag-uusapan natin later. Yung favorite player ko doon na sinabi ko sa'yo off the record, hindi ko minention pero ngayon, si Evan Nelly. Mhm. Yun yung especially Kala ko si KQ pa yung paborito mo. one of, More pero hurt si KQ. favorite ko si Evan Nelly. Like, sobrang fan ako ni Sige. Evan Nelly. Tapos, the Phillips brothers, which pag Mhm. pumunta akong Lasal, lagi ko nakikita yun. Mhm. And then, di ba? So, yun pa lang, sa lineup pa lang nila, may mga na rin. Although medyo masakit na nawala, sino yung bumalik ng San Beda? May, Wow, wait. Penny Estacio. ayun, Penny Penny Stasio. Estacio, yun. Sayang, Okay. sayang. Yun yung sayang do kasi. Pero overall, nabubuo na yung program nila na mas yung familiarity wise, mas kilala na nila ang isa't isa. And then, sa D-League, nag-champion ulit sila. Yung parang Mhm. off-season pa lang, alam mo nang andyan na, established na yung program nila eh. Ang question na ngayon is, will it translate sa UAAP pagdating Mhm. ng season? Which doon ako naniniwala na yes. Kasi may improvement si Kevin Kiambo. Nakita mo ba yung team photo nila, si Kevin Kiambo, may sleeve na tattoo na. Mas maangas Hindi ko na ang datingan hindi, ni hindi ko KQ hindi, ngayon. hindi, hindi ko masyado napansin yung sleeve yung tattoo ni KQ, pero nakita ko yung post mo noon, yung hot take mo. Sabihin mo na. This Na-bring is up ko na Kevin eh. Kiambo's league na. Siya yung MVP prediction. Ayan. Ba? Well, Alam ko, ano naman, last year pa lang, ano eh. Actually, for me talaga, ang biggest factor kung bakit naniniwala ako na pwede mag-MVP ngayon si KQ dahil sa tattoo niya eh. Pare, mas grabe yun. maangas na yun ngayon. Alam mo, dati pangalan, di ba? Alam naman si Mm. KQ. Parang Mm. yung aura niya, alam mong bata pa eh. 'Di ba? Mm. Ano pa siya, hindi naman immature pero parang batang-bata pa o maraming curiosity sa utak na kung paano laruin to in this type of environment. Pero now mas mature na si KQ, mas na parang grown man, nakita mo yung muscles niya, mas batak na siya ngayon. Mm. Kaya doon pa lang makikita ko na okay, KQ means business talaga eh. And Mm. alam naman natin yung nagawa niya from high school pa lang. So, and now na mas iaangat niya yung level na nagawa niya before playing for Lasal. Yun na lang, doon ko masasabi na kaya parang hindi super hot take yung mga yung yung Mm. expectations kay KQ. Kasi alam na nilang matagal na nilang alam yung kung gaano kagaling yung isang Kevin Kiampo eh. Ang Mm. tanong na lang is parang kailan lalabas yung Mm. yung caliber, superstar caliber ni Kevin Kiambao. And then next naman natin is next player to look out din is si Evan Nelly. Yun nga yung favorite player ko sa Lasal, si Evan Nelly. Siya yung kumbaga parang siya yung how do you say? Siya yung nagsa-stabilize ng offense na kasi siya point guard. So when it comes to Mm. stabilizing the offense, Evan Nelly, pag hindi mo alam yung or kunyari nagkakagulo-gulo kayo sa court, bigay mo kay Nelly, siya yung sa inyo possession. And now na mas experienced na siya and what's the proper term for other than experience na siya? Mas nag-mature na si Evan Nelly. Mas alam niya na kung paano yung ins and outs dito. Ano rin siya, he can also be kaya niya mag-contend for mythical team at the same time Mm. ipapanalo yung Lasal. Diba? And at saka last naman for me sa mga exciting players, at least sa holdovers, is Phillips Bros. More on kay Mike. Mm. Diba? Siyempre naman. Kung tumalon, kala mo. Tsaka ang athletic niya eh. Hindi mo alam kung parang freak Mm. nature si Mike Phillips. One of those players na may magandang nickname, Motor Mike. Kasi Oh, diba? it resonates with his game eh. Sobrang taas ng motor ni Eh, Mike Phillips. Saka Di ba? natawa nga ako yung sabi ni Bailey's Akot sa shoot first nun, 'di ba? Yung parang So, pag si Mike Phillips, 'di ba? Parang pag nag-outlet pass siya, siya din yung makakasalo nun eh. Which sobrang mm. parang alam Mm. kong siya, may konting exaggeration siya, pero
parang hindi, medyo mapapaniwala ka rin kasi nakita mo yung motor ng isang Mm. Mike Phillips. Pero pero syempre pag sinalo niya yun, double Oo, dribble. yun Ayun, nga. violation na yun. Syempre. Traveling yun. Oh, Diba? traveling na yun, Pero violation yun. kaya niyang gawin Kahit yun. ako pipituan. Eh, Possibly naman. Kasi yung motor niya talaga eh. Sobrang yun yung nakakabilib sa kanya eh. Tsaka siguro yung character niya din. I think tama ka nga na si Phillips Laga, nakakatuwa. Especially the character of this, actually pati yung kapatid niya. Si Mo Phillips, di naman dito lumaki pero grabe mag-Filipino. ini-embrace Pag yan. kinakasal, diba? Ini-embrace nila. Yung nakakatuwa Oh. lang din. Tuwad Although lang parang din. Sobrang nakikita ko, sige, nakakatuwa. kahit may accent, sabihin natin ganyan. Pero Oh, nakikita mo yung willingness nila matuto yes, yes, mag-Tagalog yes. eh. Oh, Kaya nakakatuwa lang din. ini-embrace. Kaya ang hirap, tsaka ang hirap na hindi mag-root for these two brothers. Talagang Oh, sobrang bait nila eh. nakakatuwa lang sila. Oh, sobrang bait. Sobrang nakakatuwa. So, Napaka-humble. yun. To add to it, in a basketball sense din. Parang naggilas Mm. yan ha. Mhm. Well, at least, Kasama sa Redeem Team. Kasama oh, sa Redeem si Team. Ben ba nasa Redeem Team din? Si Ben, para siyang Bo Belgarol. Naglaro siya, pero naglaro siya. Hindi siya naglaro. Like, nandun lang siya sa Oh, Cambodia. oh, Nasa yun. Gedli Parang, Gedli. alam ko na, nasa pool siya nun eh. Pero si Mikey Nasa pool lang naglaro siya. talaga. Mm. So, ayun din, may national team experience din yun. Kahit pa paano, Mm. may natutunan siya from two legendary coaches in Coach Chot, Totoo. Coach Tim. Kaya Madadala niya. sila din. Sila Brownlee, sila Ganuela Ayun din, Schlosser. kung So, diba? Brownlee din, nakapractice niya. So, Mhm. yeah, future is bright. Ano yung motto natin sa Lasal? The future is here. Ayun. Future, begins here or The starts future here. begins Parang here yun. pala. The future Oh. begins here. Mhm. Coach Ayun. excited ako for the Green Mm. Archers. Yun, tuwad lang din. Ito nga yung sinasabi ko kanina kaya gustong-gusto ko din yung Coach Topex acquisition. Kasi alam ni Coach Topex kung ano yung kulang ng Lasal, and that's I think character and maturity. And yun yung tingin ko hindi hahayaan ni Coach Topex mangyari. Kasi eto medyo hot take na baka hindi ka din mag-agree, pero I don't I don't care. Pero yung DLSU before para siyang DLSU way before, yung mga before past DLSU, para siyang Gilas Pilipinas. Like creating the best possible lineup as always, always. Alam mo 'yon, 'di ba? Parang kuha best of the best, best of the best, best of the recruits, best of Philams na kaya nilang kunin. Yun yung dinideploy nila. Tapos somehow nagfe-fell short sila. And tingin ko with coach, Lagi nauubos. oo, ang tinutukoy ko yung Lasal, nagfe-fell short hindi yung Gilas, ibang topic na yun. Sinasabi ko lang na parang in terms of getting the best available talent, yun yung ginagawa din ng Lasal before. Like, ganun din yung pattern nila. Diba? At ang nangyayari doon, middle of the season, nagkakaroon sila ng lapses, kulang sa chemistry and everything. Kasi nga, biglang, nagbe-best team available lang kayo. Best team assembled lang ginagawa nila. Ngayon with Coach Topex, iba yung ginagawa niya. Like, tingin mo, parang ang tagal niya kung kailan yung last recruit nila. Parang, di ba? Binigyan niya talaga ng time for the new recruits to gel with to the holdovers. And at the same time, yung yun niya, yung maturity and the character na parang pag kunyari natalo sila, he make sure na yung hindi mababagsak yung moral ng team, and at the same time maraming matutunan. And tingin ko yun yung nagkulang talaga sa Lasal for the past few years. And this time, really rooting for them. At Kasi saka, alam kong they're in the good hands. ang rin kasi kay Coach Topex is long-term siya ng college program. Mm-hmm. Di ba? Hindi yung, okay, anong magagawin natin this season, tapos next season, back to square one na naman. Mm. Diba? Parang ganun yung ginagawa ng nangyari ng Lasal, 'di ba? Parang si Manong Derek nga yung first coach nila na nag 2 straight seasons since Coach Aldin. Kasi tigigisa eh. Si Coach Gonzales tapos Hindi kasi ang nangyayari sa Lasal, 'di ba? Parang hindi ko sure kung kasama sa kontrata nila. Basta pag hindi ka nag-Final Four, tanggal ka na. Ganun ba? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko sure kung kasama sa kontrata yun, pero if you're gonna look bakit nagpapalit ng coach ang Lasal, ang dahilan nun, hindi sila nakapag-Final Four the prior season. Hindi ko alam kung kasama sa usapan or ganun talaga sila. Aldin, but Si Coach Aldin kasi nag-resign siya mag-isa. Hindi siya tinanggal, nag-resign siya mag-isa. So Coach Juno, hindi siya nakapag-Final Four nung season 78. Next year, Coach Aldin na.
Then nung nawala si Coach Aldin, si Coach Louie, hindi siya nakapag-Final Four, naging si Jermaine Bird tsaka si Gian Nazario na. Mm. And then nung hindi sila nakapag-Final Four, si Manong na. Tapos nung si Manong nakapag-Final Four, hindi siya natanggal. Nung hindi siya nakapag-Final Four, Coach Topex na. So nakita mo yung pattern. O nga, no? Parang, Ganun na ano. actually, oo nga. Di ba? Diba, Yun yung parang, ano, like yung timeline nung nag-start ako maging fan ng UAAP. Ganun yung yung ba ang trivia mo ngayon for Yun na last? yun. Actually, hindi ko trivia yun. Like, alam ko lang. Kasi nga, fan ako ng UAP. So, nakita ko din yung pattern. And some of those coaches na naging part ng Lasal, fan din ako. Like si Coach Louie. Ngayon, all the way out, JRU. Woo! Oo, Pero yun. na. By the way, panalo pala JRU first game ng NCAA. May Oo, iba lang ng huwag ka topic. malayo. Pero, UAAP to. hindi. May Sinasabi ko lang. iba pa yung Okay, go back, go NCAA back. topic natin. Hindi, Okay. sinabi ko lang. Panalo sila. At saka, as of the moment recording ngayon, lamang ang EAC. Woo, Coach Joseph Gion. Oo, sige, Pogi. nalalayo na Pero tayo, balik nalalayo tayo. balik to Lasal. So tawag doon yun nga yung parang yun nga yung parang talaga nagiging problem ng Lasal. They're really trying to build the best team best super team agad. Pero pag hindi nila nagawa, bigla sila back to zero. Oo, ganun lang din gagawin nila. Best team assemble ulit, back to zero ulit. And this time parang medyo iba yung simoy ng hangin nung kinuha nila si Coach Topex eh. Parang kasi pag nag-iba sa kasi pag sa ang coaching naman talaga ng college, yan, tulad yan na sinabi ko kanina. Pag nagpalit ka ng coach, basically yung program back to zero. Oo. Ay ngayon si Coach Topex, maaga din nakuha si Coach Topex eh. And the way that he was able to get the recruits, trying to build the chemistry, the system, and even the character of the players. Nagawa niya even sa times pa, sa medyo konting times pa na meron siya. So last year siya di ba? Last year siya nakuha, di ba? Parang mga ganun. Hindi, this year lang. January lang This year lang ba? Ayun. Hmm. Pero sobrang daming niya na rin nagawa. And yeah, really looking forward for Coach Topex first debut in the UAAP. Ito na And to. ito na. Tingin ko, really excited for Lasal this year. Super, super. And yun. By the way, bago tayo lumipat sa next team, na hindi na kailangan introduction. Maganda din yung coaching staff ng DLSU. NCAA super team. Kasi si Coach Topex nandyan, si Kaloy, Coach Kaloy. Nag-CSD Letran. Oo, Letran. Tapos yung big man coach nila, si Coach Oliver Bunyi, nag-EAC naman. So, puro mga, grabe. Nagsimula kay Coach Topex. Tapos biglang, paano si Coach Mon Jose? Hindi ko sure kung saan siya galing. Pero Lasal. Lasal siya naglaro. Player siya ng Lasal. Tapos yun, assistant coach sa Magnolia. Ayun. So talagang superstar lineup sa coaching pa lang. And then even sa roster din nila, sobrang bigat din. Yung mga sinabi ni William. And pasensya na kung tatagal sa Lasal, total tagal Lasal naman kami. Bibigyan ko lang din ng isang malupitang shout out. Yung excited din akong player. On court kasi di ko alam kung off court ko anong ginagawa niya. Parang medyo di ko nababanggitin. Pero on court, excited ako kay Mark Nonoy. On the court. Oo. Siyempre, di ba? Yun ang on the court. Mark Hindi mo Nonoy. binanggit na akala ko babanggitin mo. Pero hoping for a good on the court performance for Mark Nonoy. Medyo na parang kay Manong Derek medyo nakahon siya. Para siyang nakahon. Tama. Nakahon siya. Nung kay Coach Aldin, talagang pinakawalan Pinakawalan siya para siyang The Flash nun, di ba? Ngayon, talaga. Papakawalan ka? Tulad ng naman. kanya CJ Perez, Calvin Abueva. Actually, ang ko dyan, feeling ko ang pinakamagandang comparison dyan is yung Marcelino Twins. Kung paano pinakawalan ni Coach Topex yung dalawang makukulit na speedy guards na yun. Parang ganun din yung nakikita kung pwede niyang gawin kay Mark Nonoy. Talagang papakawalan niya lang talaga yung laruan niya. Let Mark Nonoy be Mark Nonoy on the court, and sana maganda yung mangyari for Nonoy and for the full DLSU.
Oh, kasi kahit nasa UST pa siya. Kaya nga nung ano Mm. kaya nga nung lumipat siya sa Lasal, sobrang excited ako kasi knowing yung napakita niya sa UST nun. Mm. Kaso Mm. ngayon medyo ano lang talaga, Medyo nag-step back tayo pero ano siya ng konti, nag-struggle siya na nakahon, yun yun, nakahon siya. Pero now, papakawalan ni Coach Topex and dyan ako super excited. mm. Mark Nonoy. Okay. Speaking of excited, I guess tama na Oh, masyado na tayo sobrang na-excite sa DLSU. Oo. Lipat naman tayo Okay, sa okay. ating rivals, kumbaga. Pero yeah, this is the next team and the last team for our UAAP preview episode will be the defending champions, the Ateneo Blue Eagles. And yeah, so, di ko na papatagalin storyline nila. Kaya ba nila mag back to back? Yun lang naman yun. Alam naman natin na kaya nila. No? O Pero sige, your parang take, your ano, take. actually, ang sa Ateneo, ang ang na ano ko sa kanila is parang sino yung magiging leader. Mm-hmm. Kasi 'di ba dati like from 3D naging si sina SJ, Tyler, kahit si Ange, Mm-hmm. tapos wala nag-graduate na rin sila so naging si Andrade. Mm, and then Andrade tsaka si Ange pero graduate Mm-hmm. na rin. Diba? So Mm-hmm. parang wala na sila yung masabi natin veterano. So, ito puro bago. Diba? Si actually nga alam ko maglalaro na uli si Jason Credo. Maglalaro si Jason Credo this year. Big na. Nung Asia Basket, naglalaro na siya. Oh, pero bakit nga ba Obviously, siya hindi this, naglaro sa hindi ko din sure. Baka, yun ang hindi ko sure. Bigla lang siya nawala eh. Pero I'm happy na babalik siya. Actually, isa din siya dun sa mga bench players na inaantay kong gamitin ni Coach Tab nung season 82. Si Jason Credo, si Gio Chu, ngayon, di ba? Sila na yung magiging veterans ng Young Ateneo Blue Oh, Eagles na future. si Jason Ayun. Credo. Parang kasi alam ko dapat season 81 pa lang rookie na yan sa Mm, college na yun. Diba? Kasi kasabayan niya pa yung high school team ni Nakay Soto, SJ Belangel, mm. Chu, Dave Ildefonso. Pero pag akit sa college, medyo nahirapan siya nahanapin yung spot Ano niya yan? sa roster. I feel na kung talagang kung I feel this could be his time. We already know naman kung ano ginagawa kung ano yung nagiging magic ni Coach Tab. Diba, parang first year mo, hindi ka masyadong gamit. Biglang second year, biglang ikaw na yung bagong bayani Oh, ng parang, UAAP. oh, Parang si SJ Belanghel before. And then let's say si Portskip Padrigaw din, season 84. although umalis na siya, Konting minutes lang. Oo, tama naman. Pero like season 85, biglang nag-boom. mm. Although, siya yung isa sa mga key losses ng Ateneo this year. I guess ang dami pa rin nilang key additions na nakakatakot pa rin. So, yun. Pero di ba most of their recruits, mga Phil-Am? Yes, yung mga dineploy nila ngayon sa mga preseason leagues, mga Phil-Am, ang isa sa mga parang biggest question mark sa akin si COVID Demisana eh. Kasi alam ko, nag-commit siya sa Ateneo pero yung Asia Basket, parang hindi ko siya masyado napansin. Then yung mga Phil Alam Oil ko din, hindi ko high na rin siya school pa nakita. lang yun eh. Hindi, alam ko, basta yun. Pero alam ko nga, Nga, siya eh, pagka-graduate niya nag-commit ng na siya. high school, oo, early commitment, kumbaga pagka-graduate niya ng high school, Let's punta see. sa atin eh. Hmm. Pero Tapos, yun, si Lebron Nieto ba? si Lebron Nieto, syempre, we already know. Alam na natin yung apelido niya. Nieto yung apelido niya. Ah, Dugong tsaka, Atenista talaga yun. dugong From, atinista from talaga. daddy pa, tapos mga Tapos, kuya. so, tingin ko, exciting tong Ateneong to. In a sense na, this reminds me of an Ateneo na yung parang after third year Ravenna. Yung feeling natin, uy, wala na yung leaders nila, wala na yung Sino baka yung hindi na magiging bago? mag-champion yan. Pero biglang nag-dominate nung season 84. Although natalo nga sila, pero they were almost here. They were really All three season three long. points away. Oh, 'Di ba? ang all season long, ang tanong lang, sino ba magiging second place eh? Oo, 'di ba? Yun lang. Parang tingin ko tong Ateneo na to, feeling ko lang wala silang pake or gusto nila na they will be slept on. Kasi sabihin nyo, UP number 1 nyo sa postseason standings o Lasal number 1 nyo. Wala silang pake kasi pagdating sa UAAP, biglang magugulat kayo, sila pa rin yung magdo-dominate. And doon ako natatakot for Ateneo. Feeling ko they're unbothered. Unbothered sila dun sa mga super recruits ng kabilang mga ng UP.
or yung mga new coaches na kinukuha ng Lasal, feeling ko kahit na gaganda ng mga ginagawa ng kalaban nila, hindi sila natatakot. And yun yung nakakatakot talaga. So, Especially, yun. I honestly still believe na Ateneo will still be in good hands Oo kahit naman. yung leaders nila. Sa Saka coach kung pa lang eh. iisipin mo, Coach pa lang oo, alam yun. mo na eh. Oo naman. Pero kung iisipin mo, sino ba yung mga babalik? Defensive player siya. Ginamit ni Coach Tabe na multi-defender. Ginamit niya Sino? pambantay kay Chris Kun. Ayun nga. Yung, di ba? Hindi nawala ka Sobrang, kasi yung sinasabi mo eh. for me, underrated siya kasi ginamit din siya pang 6'5 siya, 6'4, pero pinangbabantay ni Coach Tab kay Lastimosa Pwede nung maging Final 3 Four. and D. Oo, di ba? Then, si Gab Gomez din. Na I think ito yung parang nag-step up last year. Di ba? Backup point guard. Pero let's see kung kaya niya maging like the main point guard na for Coach Tab this year. And then, syempre, Kai Balungay. Wala. Balungay talaga. Oo, di ba? Yung tatlo Although, pala nakakatakot na eh. wait, time out muna kay Sige, sige. Balungay. Sige. Sobrang angas ng picture ni Balungay nung yung team photo ng Ateneo nun, 'di ba? UAP season preview, 'di ba? Lalagyan nila ng team photo. Yung nakita mo yung picture ni Balungay dun, no? Habang nakaganyan siya, may makikita kang wedding ring dito. Angas. Ang angas naman. Hindi ko masyadong pansin. Naano ako dun eh. Akala tattoo na naman sasabihin mo eh. Tattoo na kita eh. Matagal na may tattoo si Balungay eh. Oo, yun nga. Akala ko yun yung tattoo naman niya sing-sing sabihin mo eh. naman. Sing-sing. Sing-sing Ano na. yun eh, si Balungay, two rings in 1 year. Oo, di ba? Legend, di ba? Parang after nila mag-champion, lumipad lang ng states, nagpakasal agad eh. Pero yun, marami pang mga other recruits tong Ateneo na to na hindi pa natin nakikilala. And alam ko, may mga hype na rin na parang hindi nyo lang kilala yung mga film na kinuha nila, pero this year lang magpapakilala at mapapawaw lang kayo. Actually, yun rin yung ako. nakakatakot sa Ateneo. Actually, excited hindi naman necessarily excited, pero more on curious na rin ako kay Lazaro. Mm-hmm. Si Joshua Lazaro kasi 'di ba alam na natin he had a solid stint nung high school and then nung nagba-back up power forward siya for Rafi Verano nung season 84. And then last year medyo na overshadow siya ni Balungay. So ngayon baka pwede nang maging ma-balance out na sa rotation si Lazaro. And another thing, sino ba yung import nila? Sorry, di ko talaga kilala yung... Lang, na-on the spot ako. Wait lang. Wait, correct me if I'm wrong sa first name pero si Joseph Obasa. Basta Obasa yung apelido. Ayun. First name letter J, Joseph ba? JM, Joseph Joseph Obasa. Na, yun nga, napanood ko yung parang kwento ni Juanito nung sa Shoot First. Parang, he said na, itong si Joseph Obasa, nasa gitna siya ni Ike, tsaka ni Ange Kwame. So, definitely a still decent FSA, tsaka yung dalawang kinumpera niya kay Joseph Obasa or kay Obasa, champion caliber na FSA, 'di ba? So nakaka-scary. Baka although I would be surprised if mag-dominate siya na parang Ange. Ako feeling ko hindi siya super magiging dominate. Hindi naman parang Ange kasi sobrang ibang klase yung dominance ni Ange. Pero tama naman. At least kunyari kung dito si Ange, siguro mga dito. Yan. Actually, ganyan yung napanood ko nun. Ganyan yung sabi. Pero, for me, feeling ko magiging decent siya. Talagang kaya niyang bantayan lang kahit sinong FSA yung itatapat sa kanya. And itong si Obasa, alang pagkakarinig ko 1 and done lang siya. So next year will be a different young big man na pinapalakas pa dun sa chamber ng Ateneo. Oo, may tinatagong FSA na baka biglang manggulat. Kasi alam ko si Obasa, 1 and done. Di ba, 1 and done? Alam mo naman kung pantay ginulat kay Kwame. So, pero yun yan, si Obasa tingin ko will be still ready to ready lang yan. Ready yan. Hindi pwede kay Coach Tab yung isasalang kanya sa laban tapos hindi ka ready. Pero yun. Walang ganong mindset si Coach Tab. So, I do believe. Okay, so ikaw ngayon. Ayun, actually Okay, sige. On the spot, wait lang. Isa-shoutout ko lang. May isa pa akong favorite may isa pa akong player na gusto ko lang bigay yung flowers na. Hindi ko matandaan kung 4th year niya na ba or 5th year. Pero syempre, Gio Chu! 6'8". Last na ata eh. Last na ba? Kasi alam ko, nakakita ko ng highlight sa kanya sa Asia Basket.
biglang mga tao nakalagay better than Kai Soto na daw. Sabi ko, grabe Oo, naman kayo. nabasa ko yun, sabi ko Pero parang, ano, grabe naman. Isang dunk lang better than Kai Soto na agad. Pero ano, ako, kasi ano ako Gio Chu fan ako since season, since nalipat siya sa Ateneo Juniors. Kasi he came from, Phil Chai School, yung Pace Academy. Pace. Yeah, di ba? So, from nung nakuha siya ng Ateneo nun, talagang sabi ko, sana mag-bloom yung career niya. And I guess, kahit pa paano, if this is his last year sa Ateneo, I think, sana mas maging malupit pa siya. And yeah, excited for Gio Chu on his, maybe his final year sa Ateneo. Parang And yun, Isaac Go. He will take on the Isaac Go role. Tsaka last year, tumira siya ng tres sa anong finals game 3. Let's see, baka biglang magulat tayo, stretch big na siya this year. Pero, yeah, parang mag-Isaac out siya. And then, pero yun, I think yun na. Yung gusto mong segment, on the spot predictions for the 4 teams na binanggit natin sa ating episode ngayon. Starting with NU. Sige, simulan mo muna. NU, Final Four. Borderline Final Four. Next team, UE. 8 seed. Or 7. Grabe naman yun. 7-8. Sorry. Ako medyo mataas ako sa UE. Though I'd be happy to go back. Walang explanation, 'di ba? Ang rules natin dito, prediction lang, walang explanation 'yan. No explanation. Sige, UE ko 5 to 7. Next team, Lasal. Finals. Top 3. Top 3 ako. And then, Ateneo. Champion. With all honesty. Still going Ateneo for championship. Finals lang ako. Finals. So, yan. I guess, yun. After that, medyo hindi ma-explain ni William yung gusto niyang maramdaman dun sa predictions niya. Pero, yun. This is the end of our UAAP preview. Pero you could expect us to have more contents for the upcoming season 86 ng UAAP. So this is the License to Shoot podcast. So please, we're inviting you to like, share, and subscribe. And also don't forget to ring the notification bell. And we'll be producing more UAAP contents in the near future. And sana supportahan nyo lang parate. Thank you guys. And this will be... You're also welcome to say your piece in the comment section. You can engage tayo, yan. Tama. If you want to, please, agree kayo, agree or disagree, we can have a healthy debate and discussion here regarding the UAAP and other basketball leagues dito sa Philippines. And however, we highly encourage everyone to make it a healthy conversation. And that's all. And we're pretty much excited to have more conversations with you with Philippine basketball, especially nag-start ng NCAA, mag-start ng UAAP, and then nag-start ng NC, pero yung UAAP nag-start na. So mag-start pa, and then sa PBA naman malapit na rin. So yeah, we're pretty much tuloy-tuloy ang pag-angat natin dito sa mga kwentuhang basketball natin. So we thank you for supporting, and we hope that you keep on supporting. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.